the Philippine Growth Outlook as of 2025 September. That is the topic for today. Personally, hindi maganda yung outlook ng Pilipinas. Nagre-reflect ngayon dyan yung negative sentiment on the Philippine stock market. So, for this video, magre-react ako on this interview about the Philippine Growth Outlook. So, patapos na yung third quarter or September. And still, lumalagapak ang PSEI. And mukhang magkakatotoo yung sinasabi ko no? Pero the corruption support nung kay pork barrel scandal, Janet Napoles. Mukhang dyan yung punta niya, no? 5,800. So, all of these headlines ngayon about corruption in the Philippines, hindi siya nakakatulong sa sentiment ng ating stock market. So, ito yung year-to-date performances na tinatrack ko. And PSEI, the worst performing index. At least Excel na to. So, negative 8% year-to-date. FMETF na nagtatrack ng PSEI, negative 6% year-to-date. Makikita nyo rito, walang problema no, sa ibang index. The US is doing well. Of course, international and emerging are doing well. Bull run sila this year. At least as of third quarter of 2025. Southeast Asia is doing well. Not that good pero better than negative. The world index is doing well. Kaya makikita nyo, yung weakness ngayon ng PSEI is an isolated case, no? Sa kanya lang talaga nangyari. Again, mostly sa corruption headlines. So, patapos na yung third quarter. And of course, in the coming months, magre-report yan ng tawag nito. GDP. Tingnan natin kung Kasi, sabi nila, or at least yung mga taga-gobyerno, no? Optimistic sila na makuha nila yung around 6% something na target. Para mangyari yon dapat, di ba, yung kanilang third and fourth, na dapat yun mga 6.5 ganon, or maybe higher. Para sa akin, I doubt, no? I doubt na ma-target nila yun. So, with all of these corruption headlines na nangyari, and ma-miss ulit nila kunyari yung kanilang GDP target, feeling ko pwede to magtuloy-tuloy pa di ba? To maybe even to the levels of COVID dati, no? 5.3. Kasi, mangyari dyan, patong-patong na, negative sentiment. And, pag bumalik siya dyan, no? May mga magandang saluhin dyan, Okay? Meanwhile, my personal dividend retirement portfolio is still holding up pretty well this year, around 21.68% year-to-date. Massively outperforming PSEI. And if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, as well as my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So here's that video, no? Yung panoorin on Billionaire News Channel. So, relax na lang ako rito, okay? And share ko yung aking personal opinion. So, itong kausap nila is Chief Economist and Market Strategist ng Metrobank. Diba? Professional na taga Metrobank. So, outlook for PH growth. Para sa akin, no? Di siya okay. And magko-continue yan for the next, until the end of the term of the current administration. Unless i-reshuffle ni Mr. President yung kanyang economic team together with i-reshuffle niya yung kanyang Congress, ganyan. Then I don't think makita ko ng maganda-gandang growth outlook
for the Philippines. While yes, nag-grow tayo, no? 5%, ganyan. Pero you have to understand na kulang yun. Kasi nga, ang goal natin is, sumabay sa mga Asian peers. In fact, yung gusto natin ma-lift into middle income status, di ba? Yung madaming Pilipino, and with that kind of growth, malabo yun, okay? In fact, ang Vietnam, no, na dating parang ilalamangan natin kung continue silang 7% year over year for the next few years, wala na, talagang pag-iwanan na sa kangkungan ang Pilipinas. And may mga pinapakita rito, no, mga flood control. So lahat ng hindi nagmamaterialize na to, mga waste of fund. Kasi yung mga funds na yon napupunta lang sa iilan na mga tao, okay, due to corruption. Sa halip na sana napunta siya sa mas mahalagang infrastructure ng Pilipinas na magbe-benefit yung madaming tao, okay. So basically for the past 3 years of this administration, sobrang dami na nasayang, di ba, na pondo na ngayon pa lang na-unlock yung corruption na yan na nangyari na for the past few years. And still, ang nagsasalba sa Pilipinas is of course yung pagiging consumerist ng mga Pilipino, di ba? Mahilig tayo mag-consume, saan kinukuha yung mga spending power ng mga yon? Syempre, remittances, di ba? Again, without the OFWs, matagal nang lubog ang Pilipinas. Remittances, BPO, pag na-disrupt yung BPO industry ng artificial intelligence, yari Pilipinas, okay? However, malaki din ngayon kasi yung VA, no? VA industry, mga work from home na mga Pilipino. Nandiyan pa rin yung mga content creator. So, we'll see. Okay? So, yung mga nag-earn ng dolyar, di ba? Yun yung nagsasalba pa rin sa Pilipinas. So, despite may tayo, weak currency, kung marami namang dollar earners, medyo lumalaban pa rin talaga. Okay? Sabi niya, we must try to hit our growth targets. Hindi nga nangyayari di ba? Ang nagdadala lang ng growth natin recently is, yun nga, no, consumer consumption. Yung import-export, wala nang asahan talaga dyan. And then, yung infrastructure spending, yun yung, parang missing in action for the past few years, no? Na yung mga budget for major infrastructure ni-realign sa mga ayuda, okay. Yung iba nakurakot, flood control. Para sa akin, no, I think kailangan nang i-reshuffle yung economic team ni President BBM, pati yung Congress, diba? Pag na-reshuffle yung dalawang yon, I think magandang start yon, okay, to maybe hit the growth target ng Pilipinas. Pero mas magandang i-reshuffle yung Congress kasi kahit magaling yung economic team mo, kung ang boboses lang lagi sumana sa Congress, sila yung magko-control, di ba? Wala din. Okay. Trump's unpredictability will affect our growth target, which is true. Pero you look at Vietnam, no? Ganda ng growth ng Vietnam. So sa ngayon, yung unpredictability ni Donald Trump, mahirap yan na gawing reason for the target list ng mga GDP ng Pilipinas. Ang pinaka-concern lang dyan is yung mga OFW sa US, no? Pag natapyasan yung mga OFWs doon due to some Trump policy, okay, bawas yung remittances, edi yari, no? Yari yung pagiging consumerist ng mga Pilipino. Inflation is expected to stay at 2 to 4%. So, more room for potential rate cut. And kung mababa inflation, di ba? Possible mas madami consumer spending na mag-rotate
sa ibang produkto, ganyan. Mas mababa yung input cost, 'di ba, ng mga corporations to increase their profit margin and drive profit growth. Umati yung ating mga dividends, dividend rates. However, sunod-sunod na naman yung bagyo eh. Hindi nga nagmamaterialize yung mga flood control na yan. Hindi na-minimize yung damage ng mga bagyo. Kapag natsambahan ng mga bagyo na yan, yung ating mga crops, ganyan, mga agriculture, di ba? Pwedeng pumitik na naman yan. Okay? And then yung again, negative impact ng corruption. Kasi yung mga pondo na yan, paano yan eh? Pang-minimize mo dapat yan ng disaster by building yung mga legitimate infrastructure or quality infrastructure na talagang dumedepensa, di ba? Sabi niya, we see a modest appreciation for the peso. Ang hina ng peso recently, which is again good for dollar earners, no? So ayan, USD to PHP 58. Grabe. Ang dolyar nga yan mahina siya this year against other currencies in the world. Makita mo yan sa DXY, di ba? Na dollar currency index. Mahina siya against major currencies in the world this year. Saan ba yung na ito? January. January. Di ba? Nag-down nga siya almost 10% this year. Kasi hindi rin ganun kagandahan yung economic outlook ng USA. Pero dahil mas mahina yung economic outlook ng Pilipinas, mas malakas yung dolyar ito sa atin. Di ba? Lupit, di ba? So makikita na talagang may problema ang di ba? Pilipinas, yung ating growth outlook. But then again, yan maybe good for some companies. Kasi nga, a bigger dollar, more remittances, mag-flow sa Pilipinas na pag ginamit ng mga Pilipino, ganyan, on some other corporate products and services, sila yung magbe-benefit, di ba? Doon papasok yung okay, yung research mo. Sino sa mga companies na to nang nag-grow every quarter. Kaya despite that weakness of PSEI sa ngayon, para sa lang yan mostly negative sentiment. Kasi mostly na corporations wala sila pakialam yan sa shit na corruption na yan. Tuloy-tuloy pa rin yung business ng mayan, offering products and services. And nasa yun na yun, di ba? Paano at tumingin ng opportunities. So today is September 30. So patapos na yung third quarter. So in the coming months, re-report na ulit yung mga companies na nilang third quarter report. Na para sa akin, I think mag-grow pa rin yung madami dyan. Therefore, madami pa rin opportunities for investment. And mas maganda pa sa ngayon kasi bagsak yung sentiment ng PSEI. Therefore, a lot of those opportunities was definitely hindi pinapansin due to that negative sentiment. Kaya, magandang pumosisyon. Ang tanong, bibili ka ba or nagbenta ka na?